Si Almira at Andre, ang 2 taong pinagkasundo dahil sa namamagitan ng banta ng ibang kalaban sa pamilya ng dalawa. Si Almira Guazon, nag-iisang prinsesa ng bayang Ganish Lake. Ganish Lake ang pangalawa sa pinakamayamang lugar. Marami ang gustong maging kasapi ng lugar na ito dahil sa hindi mawala-walang kayamanan. Ang ina ng babae ay si Reynang Pelope Guazon at ang ama nito si Haring Hanslope Guazon. Si Andre naman, isang anak ng hari at reyna ng Tashkent. Kung iisipin si Andre, isang prinsipe. Ang lugar na kinaroroonan ng kanilang mga angkan, pinamumunuan ng hari at reyna. Ang ama at ina ni Andre, si Andre Cramlington, ang pangalawang anak ng hari na si Haring Donaldson Cramlington at Reynang Leshnakya Cramlington. Meron silang anak na panganay na si Jones Cramlington. Sa panahon na mumuo ang maraming alitan, uusbong din kaya ang matamis na pagmamahalan ng 2 taong hindi kilala ang isa't isa, ngunit nakatadaan ng magkaisa. Tunghayan natin ang pagmamahalan ng 2 taong nabuo ang pagmamahalan sa gitna ng gyera sa pagitan ng isa't isa. Hindi ko man isipin, ngunit ang aking tadhana nakasulat na sa aking mga palad. Saad ng isang lalaking hindi mawari na nakikinig kung saan nagagaling ang magandang boses. Sumagot ang babae kahit hindi niya alam kung saan at sino ang kinakausap. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Ang tadhana ay nasa kamay mo mismo at hindi ito nakasulat sa kahit saang sulatan. Nangingibabaw man ang kaba at dismaya ni Almira sa hindi mawaring kausap, ngunit hinayaan niya lamang na makinig sa lalaking hindi man lang niya alam kung sino at saan nanggaling. Maari bang malaman kung bakit ganun ang iyong... Naputol ang sasabihin ng lalaki sapagkat may biglang tumawag nito. Paumanhin, ngunit paalam binibini. Maraming salamat sa pagkikinig. Nawala ang boses ng lalaki. Sino kaya yun? Tanong ni Almira sa sarili. Prinsesa Almira, hinahanap kayo ng iyong ama. Saad ng isa sa mga katulong nila sa mansyon. Sabihin mong susunod na lamang ako at pupunta pa ako sa kabilang hardin upang magdilig. Walang atubiling sagot ng prinsesa. Ngunit meron atang ipakilala ang iyong ama sa inyo, kay nararapat lamang na pumunta kayo. Agap ng katulong. Uminit na ang ulo ng dalaga dahil sa pamimilit ng katulong, ngunit hindi niya dapat ipakita na siya ay galit sapagkat sa susunod na mga panahon, siya na ang tatanghali ang reyna ng Ganish Lake. Ngunit ang pinagtataka ng babae kung bakit siya magiging isang reyna, sa pagkakaalam niya, ang nagiging reyna lamang yung mga babaeng may asawa na. Mauna ka na at susunod na ako. Ngumiti siya sa kausap upang ipahiwatig na siya nasa maayos na kalagayan lamang at walang dapat ipangamba. Sige po, prinsesa. Tuluyan ng lumisan ang katulong. Sa pagpasok ni Amira sa loob ng kanilang palasyo, nakita niya ang iba't ibang gamit at mamahaling hiyas na nakalatag sa kanilang tagapan. Sino ang dumating? Tanong niya sa isa sa nagbabantay. Yumuko ang tagabantay, hiwatig sa pagrespeto sa kausap. Dumating ang hari at reyna ng Tashkent. Tashkent? Pagtataka ni Almira. Hindi na nasundan ang kanilang pag-uusap sapagkat tinawag na ang babae ng kanyang ama. Narito na pala ang aking prinsesa. Sigaw ng kanyang ama. Yumuko ang sinumang naroroon upang pagbigay respeto sa paparating na prinsesa. Ama, ano ang ganap? Tanong ni Almira sa pagdating niya sa gitna. Almira, mabuti lamang pumayag ang taga-Tashkent sa kasunduan.
Maligayang saad ng kanyang ama na si Hans Lope. Kasunduan? Pagtataka ng babae. Anak, isang simpleng kasunduan lamang. Pagsingit ng kanyang ina sa kanilang usapan. Hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mukha ng babae. Naguguluhan ito sa mga nangyayari. Kung ganon, bakit ako narito sa pagpupulong? Tuloy-tuloy na tanong ni Almira. Sapagkat ikaw ang napagkasunduan. Natipon na ata lahat ng galit ni Almira sa kanyang ulo at mukha na itong bulkang sasabog. Hindi dahil sa gulat, ngunit dahil sa alam niya kung saan patungo ang kanilang pag-uusap. Napagtanto niya kung bakit siya ang tatanghaling reyna ng kanilang lugar dahil pala siya ang magkakaroon na ng asawa na siya namang pinakaayaw niyang mangyari. Gusto niya na sa kahit simpleng pamimili lamang na mapapangasawa, siya na ang mamimili. Pipiliin niya ang taong tunay niyang minamahal. Nahihibang na ba kayo? Kay bata-bata ko pa para sa ganyang gawain. Pasigaw na saad ng dalaga. Kaya nga ikaw ang magkakaroon ng kabiyak na siyang nakapagsunduan namin na ang pangalawang anak ng hari at reyna ng Tashkent ang iyong mapapangasawa. Hindi! Hindi ako papayag! Patakbong lumabas si Almira sa kanilang bahay. Pagbukas niya sa pintuan, may nakabangga siyang isang lalaki na kung titignan, isa itong prinsipe. Hindi dahil sa suot ito, kundi dahil sa nakakasilaw na kagwapuhan. Nabanggan niya ang lalaki na siya namang nagpatumba sa kanilang dalawa. Nakapatong si Almira sa lalaki na siyang kinagulat ng lahat. Tumayo, dali-dali ang dalaga upang makahingi ng paumanhin. Sabihin mo lamang na gusto mo akong mahalikan. Hindi yung kailangan mo pa akong banggain. Napakasakit ng likod ko. Pangaasar ng saad ng lalaki sa babaeng kaharap. Hoy, una sa lahat, teritoryo ko ang tinatapakan mo. Kaya dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Galit na saad ni Almira. Tumawa lamang ang lalaki dahil sa narinig na sagot ng babae. Kay tapang pala ng mga babae dito sa Gunness Lake? Oo, kaya mag-ingat ka. Ngumiti lamang ang lalaki sa narinig. Almira! Sigaw na saad ng kanyang ama. Patakbo na sana ang babae nang bigla siya nitong hawakan sa kamay ng lalaki. Wala siyang lakas upang bumitaw sa pagkakahawak. Almira? Bulong ng lalaki. Huminto sa pagpupumiglas si Almira nang marinig niya ang malambot na boses ng lalaki. Sinipat niya ang lalaki, tanda ng kanyang namumuong galit. Saan ka pupunta? Segundang tanong na lalaki sa kanya. Wala kang karapatang tanungin ako. Pagtataas noon ng babae. Sumilay ang mapaglarong ngiti ng lalaki. Kung sasabihin ko ba sa iyo ang aking katungkulan, magkakaroon na ba ako ng karapatan? Kinuha ni Almira ang kanyang kamay na hinahawakan pa rin ng lalaki. Prinsesa Almira! Sigaw ng isang tagabantay na galing sa labas. Bakit? Pumasok na po muna kayo sa loob at merong hindi na pagkasunduan sa labas. Baka madamay ka sa gulo. Malinaw na saad ng tagabantay. Kaguluhan? Singit na tanong ni Andre. Anong kaguluhan? Hindi ba't pinaigting na ang gwardya sa lugar na ito? Saad ng prinsesa. Paumanhin, ngunit merong isang hindi taga rito ang gumugulo. Ngunit naagapan naman siya ng mabilis, pero hindi pa namin alam kung gaano sila karami ang nakapasok sa lugar natin. Sunod-sunod na saad ng gwardya. Biglang dumating ang tiyo ni Almira na isa ring pinuno ng mga gwardya. Isa itong general.
Tio, ano ang nangyayari? Naguguluhang tanong ng babae. Bakit naririto ka pa? Hindi ba't nasa loob ka? Nagpupulong kasama ang taga-Tashkent? Tanong ng kanyang tiyo. Alam niyo po ang sagot ko sa pagpupulong na yun. Almira, mahinang saad ng kanyang tiyo. Para rin ito sa'yo at sa buong Ganis Lake. Magagampanan mo lamang ang iyong hangarin kung magiging reyna ka. Hindi lamang dito sa Ganis Lake at pati na rin sa Tashkent. Ngunit tiyo, hindi nakapalag si Almira nang hagitin siya ng kanyang tiyo papasok sa loob. Kapatid, ang iyong anak ay nagmamatigas. Saad ng tiyo ni Almira. Ngunit ama, hindi ba't nararapat ang aking opinyon dito? Sapagkat ako ang magiging reyna. Hindi ka pa reyna? Magiging reyna pa lang. Kaya ako ang magdesisyon dito. Paumanhin anak. Nakapaligid at nakaupo ang reyna at hari ng Tashkent sa kanilang pulong-pulungang lugar. Hindi maiwasan ni Almira ang madismaya sa naging desisyon sa kanya. Iniisip niya na isa itong parausan sa kanya. Mas nanaisin niya pang makulong kaysa mapangasawa ang lalaking hindi niya pa nakilala. Naputol ang iniisip ng babae nang may dumating na isang lalaki. Nakuha niya ang lahat ng atensyon ng buong naroroon, pati na rin ang kanyang atensyon. Makisig at puno ng medalya ang kanyang damit. Ito ang nagpapahiwatig na siya ang magiging kapalit ng kanyang ama sa pamumuno. Ngunit sa pagharap ng lalaki sa buong naroroon, nagulat si Almira nang malaman niya kung sino iyon. Ang lalaking nabangga niya, ang lalaking dahilan kung bakit hindi siya nakatakas kanina. Ngumiti ang hari at reyna ng Tashkent. Saan ka ba naroroon at natagalan ka? Singit ng saway ng reyna ng Tashkent na si Reynang Lesnaskya. Paumanhin ina, sapagkat kanina pa lamang papasok ako rito. Merong isang babaeng bumangga sa akin na naisin ko mang magmandali, ngunit napasubo ako. Sagot ni Andre. Halika na rito upang mapag-usapan na natin ang ating pinunta rito. Dumating ang ama at ina ni Almira. Ngayon, ang pagpupulong at pag-iisa natin. Hindi pa rin makagalaw ang babae. Pinipilit niya mang umalma, ngunit wala ning isang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Para bang hinahayaan siya ng kanyang katawan na mapangasawa ang lalaking iyon. Si Almira Guazon, ang aking anak, na pagkasunduang magkakaroon ng kabiyak na si Andre Crumlington, ang anak ng hari at reyna ng Tashkent. Saad ng tagapagsalita ng hari. Tinitigan ni Almira ang lalaki na ngayon nilalaro ang kanyang kamay na parang bata na nakangiti. Sang-ayon! 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 Iba't ibang kasapi ang naroroon ang nagbigay opinyon sa napagkasunduan. Kung ganon, itatakda natin ang araw ng kanilang kasal. Saad ng hari ng Tashkent. Walang nagawa ang babae, kundi yumuko sapagkat pag siya magsalita, tsak siyang magiging isang problema iyon. Sa Nobyembre, sa katapusan, yan ang kaarawan ko. Gusto kong yan ang maging regalo ninyo sa akin. Saad ang ina ni Andre. Ngumiti lamang ang lalaki. Maganda iyon. Kung ganon, dito sa Ganis Lake, gaganapin ang kasal. Sang-ayon! Sang-ayon! Naguguluhan ang babae na hindi niya maabutan ang kanyang hininga. Namumuo ang maliliit na luwas sa kanyang mga mata at ramdam niyang nahihilo na siya. Ang pagpupulong na ito, tapos na. And, saad ng hari. Tumayo agad si Almira upang makalabas sa loob at nang makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit sa pagtayo niya, nawalan siya ng malay. Ang huling narinig lamang niya
ang sigawan sa loob. Hindi mapakali ang kanyang mga magulang sa nangyayari kay Almira, pati na rin ang taga Tashkent. Nakaupo sa may sofa ang hari at reyna ng Tashkent habang kausap ang ama ni Almira. Nakaupo naman sa tabi ng higaan ang ina ni Almira. Nasa pintuan lamang si Andre, naghihintay na makagising ang mapapangasawa. Andre, tawag ng kanyang ina. Kung sasabihin niyo sa akin na mauna na kayong umuwi, abay sige, magpapaiwan muna ako rito. Saad ng lalaki. Mabuti kung ganon. Bantayan mo ang iyong mapapangasawa. Saad ng kanyang ama. Tumayo ang mag-asawa at handa nang umalis. Ihatid ko kayo sa labas. Saad ng ama ni Almira. Sumama na rin ang ina ni Almira at ang naiwan na lamang sa loob ang babaeng natutulog at si Andre. Dumungaw ang lalaki sa bintana at may nakita siyang lubid na nakasuksok sa bintana. Alam ng lalaki kung anong gawain ng babae. Tumatakas ka pala, babae. Mahinang saad niya sa sarili. Napangiti si Andre sa mangyayari. Hindi niya inaasahan na magiging challenging pala ang kahinatnan niya ng kanyang buhay. Isang babaeng lamang ang nagpapangiti sa kanya ng ganito. Hindi man matanto, ngunit may kakaiba na siyang nararamdaman sa babaeng natutulog. Akin na, biglang saad ni Almira. Nagulat ang lalaki sa narinig. Nagtaka ang lalaki kung bakit parang wala lang sa kanya ang biglaang pagkatumba. O di kaya sinadya lamang niya iyon upang makatakas. Sinadya mo ba ang pagkatumba? Tanong ng lalaki na ngayon hawak ang isang mahabang lubid. At sino namang tanga ang magpapatumba ng walang dahilan? Pabarang saad ng babae. Ikaw, hindi ka talaga totoong nahimatay? Aba, sinasabi mo bang tanga ako? Hindi, ngunit isa iyong walang katuturang dahilan. Manahimik ka na lamang. Masaya ba ang paglaruan ng iyong mga magulang? Itinuring ka pa namang prinsesa. Pwede ba? Wala ka pa sa posisyon kung ano ang gagawin. Walang katapusang bangayan ang dalawa hanggang biglang may bumukas ang pinto na siyang ikinagulat ng dalawa. Almira, tawag ng kanyang ina. Ina? Hindi ba't dapat ay magpahinga ka muna? Ayos na po ako, ina. Kulang lang siguro ako sa tulog, pero nakapagpahinga naman ako ng mabuti. Kung ganon, maiwan ko muna kayo. Nakangiting saad ng ina ng babae. Ngumiti lamang si Andre sa ina ng babae, habang nakabusangot naman ang babae. Umalis ka na. Panabog na saad ng babae. Aalis lamang ako rito kung alam ko na susunod ka sa usapan ng ating mga magulang. Kahit hindi ko gusto, wala rin naman akong magagawa. Kaya kung maaari, umalis ka na. Sige. Hinulog ng lalaki ang lubid sa bintana at doon siya lumabas. Teka, nagulat ang babae sa ginawa ng lalaki. Paalam, aking mahal. Saad ng lalaki na nakakapit sa lubid na nasa bintana. Mahulog ka sana. Galit na saad ng babae. Nakangiti lamang ang lalaki habang pinagmamasdan ang babaeng galit na galit. Nahulog na. Malambot na saad ni Andre. Tuluyan ang nilisan ng lalaki ang lugar. Hindi na rin mahagilap ng mga mata ni Almira ang lalaki. Mahal na prinsesa, saad ng isang katulong nakakarating pa lamang sa kanyang silid. Nagulat na napalingon si Almira. Tasha? Isang sigaw ang nailabas ng baba dahil sa gulat. Paumanhin at nagulat ko kayo, prinsesa.
Ngunit, sino ang iyong tinitignan dyan? Pagtatakang saad ng katulong na si Tasha. Ang aking magiging asawa. Utal-utal na saad ng babae dahil sa hiya. At bakit dyan po siya dinudungaw? Kasi ginamit niya ang aking lubid upang dito dumaan. Ngumiti ang dalaga na si Tasha sa narinig. Kung ganun, prinsesa, nagpapalagay na pala kayo ng loob kasi alam niya na agad na may daan ka dyan pangtakas. Si Tasha ang nag-iisang katulong na matalik na kaibigan ng prinsesa. Mahilig silang tumakas sa palasyo. Magkaedad lamang sila kaya nagkakasundo sila sa maraming bagay. Hindi no? Madiin na saad ng prinsesa. Sadya lang na isa siyang pakialamero. Sa katapusan ka na ikakasal. Kaya nga, magpahinga ka na at tsak akong marami kang gagawin sa buwan na ito. Humiga na ang babae sa kanyang higaan at huminga ng malalim. Ayoko manganak. Walang atubiling saad ng prinsesa na nakabusangot habang nakahiga. Wag ako ang iyong pagsabihan, kundi ang iyong mapapangasawa. Umalis ng silid ang katulong na may ngiti sa labi. Nagising si Almira sa malakas na tunog na nanggagaling sa labas ng kanyang silid. Hindi pa man siya nakakatayo, may bumukas na kanyang pintuan na siya namang kinagulat ng babae. Paumanhin, bungad ng isang lalaki. Anong ginagawa mo rito, binata? Sa ganitong oras? Galit na tumayo si Almira. Paumanhin, ngunit tignan mo ang oras, prinsesa. Tinignan ng prinsesa ang malaking orasan. Nagulat siya sa kanyang nakita na mag-aalas 10 na ng umaga. Sira ba itong ating orasan? Pagtatakang tanong ng prinsesa. Tumawa ng lalaki sa tanong ng babae. Hindi yan sira. Matagal ka lang talagang gumising. Kung ganyan ka, nako, kawawa pala ako nito at ako ang magluluto ng lahat. Manahimik ka. Ngayon lang ako matagal na gumising. Hindi naman siguro apektado ang pagkatao ko sa matagal gumising. Tsaka, bakit ka magluluto? Para paghandaan ng aking prinsesa. Hindi na ako ang prinsesa. Ay, oo nga pala. Magiging reyna ka na. Umalis ka muna rito at magbibihis muna ako. Masusunod aking reyna? Galit na pumunta ang prinsesa sa paliguan niya. Magandang umaga aking prinsesa, sigaw ni Andre sa paparating na babae. Manahimik ka nga. Napalingon ang lahat na naroroon sa lamesa ng sigawan ng babae ang lalaki. Almira, hindi ganyan ang trato ng isang bisita. Saway ng kanyang ina. Ina, hindi rin naman ganyan ang pag-asta ng isang bisita na agad-agarang pumupunta sa silid ko nang walang pahintulot. Inutusan ko siya. Kahit na, silid ko pa rin yun, ina. Paumanhin, prinsesa. Singit na saad ni Andre. Sinipat ng dalaga ang lalaki. Mahal na reyna, maaari ko bang isama ang iyong anak sa aming lugar? Saad ni Andre. Nagulat ang babae sa narinig. Aba, oo naman. Kung ganon, mahal na prinsesa, maaari ko bang ikaw ay ipasyal sa aming lugar? Pumayag ka na, anak. Hilaw na ngumiti si Almira sa ina. Kung ayaw mo, ako na lang ang ipasyal mo sa lugar mo. Nangaasar na saad ng lalaki. Wag na, sasama na ako sa'yo. Inis na sagot ng babae. Maganda, tsaka kung magiging masaya ito. Tara na. Naunang umalis ang babae
Dala pa rin ito ang inis niya sa kasunod na lalaki. Ano ang sasakyan natin? Tanong ng dalaga. Ang aking kabayo. Ha? Ayoko. Sa kalesa na lamang ako, tapos ikaw sa kabayo mo. Walang kalesa ngayon. At bakit wala? Kasi maraming tao ngayon. Walang kalesa na maghahatid sa'yo sa Tashkent. Hahanap ako. Maghihintay at magsasayang ka lamang ng oras. Ayoko. Huwag na lamang tayong pumunta sa lugar niyo. O di kaya ipagpaliban na lamang muna natin ito. Hindi maaari. Hinihintay ka ng aking kapatid. Malungkot na saad ng lalaki. Walang nagawa ang babae at sumunod, sumakay na lamang sa kabayo. Humawak ka ng mabuti. Tahimik lamang silang lumalakbay patungo sa Tashkent. Malayo-layo ang kanilang binaybay sapagkat sila ay huminto muna sa mga tanawin ng kanilang nadadaanan. Biglang huminto ang kabayo na hudyat ng kanilang pagdating. Narito na tayo. Nagulat ang babae sa nakita. Hindi ito inaasahan niyang puntahan. Napapalibutan sila ng mga tao at mga bahay. Akala ko ba, kikitain natin ang iyong kapatid? Bakit wala tayo sa inyong palasyo? Sumunod ka lamang sa akin. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay, ngunit hindi ito tinanggap ng babae. Nasa likuran ng lalaki si Almira, habang nakasunod sa papalayong daan na tinatahak ng lalaki. San ba kasi tayo pupunta? Iritadong tanong ng babae. Maaari bang kahit ngayon pagkatiwalaan mo ko? Sagot ng lalaki. Nanahimik na lamang ang babae sa likod at sumunod sa patutunguhan. Narito na tayo. Saad ni Andre sa tapat ng isang maliit na bahay. Isang malaking bahay ang natatnan ng babae. Naguguluhan man, ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Kung tatakas man siya, tsak siyang maliligaw lamang siya sa rami ng tao at pasikot-sikot sa lugar. At ano ang ginagawa natin dito? Hindi man nais ni Almira na tanungin ang bagay na iyon, ngunit siya naguguluhan sa nangyayari. Bakit kaya dito sila nagpunta? Hindi ba't kapatid ng lalaki ang kikitain nila? Kaya ang inaasahan ng babae na pupuntahan sa palasyo, kaya nga nagbisya ng maayos. Ngunit hindi niya inaasahan na dito sa lugar na ito sila mapapadpad. Isang malaking lalaki ang lumabas sa isang bahay. Hindi ito kagaya ng bahay na nakita niya sa iba. Ito may halong moderno at tradisyonal na disenyo. Maganda ito, ngunit hindi ito gaano kaayos. Matipuno at maganda ang pangangatawan ng lalaki. Lumabas tila ba isa itong manggagawa sa palasyo lang nararapat. Kinilatis ng maigi ng babae ang hugis ng mukha at katawan ng lalaki. Nakita niyang meron itong kahawig, ngunit hindi niya mapagtanto kung sino. Napalinga-linga pa ang babae para makita ng mabuti ang lalaking paparating. Hindi niya ininda ang kaninang katanungan dahil nahumaling siya sa kakaibang kagwapuhan ng lalaking paparating. Kahit sinong babae man, mabibiyag sa isang ngiti lamang na lalaki. Sigaw ng lalaking paparating. Hindi mapagtanto ni Almira kung sino ang tinatawag ng lalaki, ngunit nakita niyang naglakad si Andre papunta sa lalaki. Nagulat siya nang yumakap si Andre sa lalaking dumating. Kamusta? At sino ang malas na babaeng mapapangasawa mo? Biro ng lalaki. Kuya, ako ang malas. Hindi ako sigurado dyan. Kasama ko siya. Eto siya. Tinuro niya si Almira na walang alam sa nangyayari. Ako? Gulat na tanong ni Almira. Oo, ikaw prinsesa. Halika rito at maipapakilala ko sa'yo.
Kinuha ni Andre ang kamay ni Almira at hinagit ito papunta sa lalaking kausap. Magandang umaga, utal na saad ng babae. May asawa na siya, kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano. Saad ni Andre kay Almira. Teka, naguguluhan ako. Kung ganon, ipapaintindi ko sa'yo. Ito pala ang kuya ko. Itinuro ni Andre ang lalaking katabi. Dito siya nakatira. Ha? Sa loob na tayo magkwentuhan. Singit ng lalaki sa pag-uusap nila. Mabuti pa at pagod na ako kanina pa. Busangot ang saad ni Almira. Pagpasok ni Almira sa loob ng malaking bahay na puno na makikintab na mga gamit at halata rin itong mayayaman. Umupo kayo, saad ng kapatid ni Andre. Maari ko bang malaman kung sino kayo? Tanong ni Almira. Paupo na sana si Andre na nagulat siya sa biglaang tanong ng babae sa lalaking katabi niya. Ako na ang magkukwento sa'yo at meron pa siyang gagawin. Singit ni Andre. Umupo ang lalaki sa isang malaking sofa. O siya, pupuntahan ko muna ang aking asawa sa palengke upang ipaghanda kayo ng masasarap na pagkain. Ngumiti muna ang lalaki bago umalis. Dumaan ito sa kabilang pinto at tuluyan nilisan ang lugar. Nagtataka man si Almira, ngunit wala siyang magawa kundi hintayin kung kailan magkukwento ang lalaking nasa kanyang tabi na mukhang nasisiyahan sa kanyang itsura. Dinilatan niya ito sa sobrang inis. Nakakainis talaga ang lalaking to, saad ng babae sa kanyang utak. Siya ang huminto sa pagsasalita ang lalaki na para bang hindi niya kayang ituloy ang naunang sinabi. Siya ang kuya ko. Mabilis ang dugtong ng lalaki. Nakangiti ang lalaki habang sinasaad ang mga katagang iyon. Nakatingin lamang si Almira sa mga mata ni Andre na puno ng lungkot at panghihinayang. Paano? Utal na saad ng babae. Anong paano? Paanong nangyari yun? May iba bang pamilya ang iyong ama bukod sa inyo? Natawa si Andre sa sinabi ng dalaga. Anong ibang pamilya? Sa tingin mo ba, may ibang babae ang aking ama at ang aking kuya ang bunga nun? Malay ko, hindi ko maintindihan kung bakit at paano mo siya naging kuya. Hindi ba halata sa mukha? Pabirong saad ng lalaki. Hindi, mas gwapo siya. Ngumiti si Andre na may halong lungkot kaya napatigil si Almira sa pagsasalita. Kapatid ko siya. Siya ang unang anak ng Harry at Reyna, si Jones Carmington. Ha? Paano? At nandito siya sa lugar na ito na gayong siya ang panganay na anak. Hindi ba't nararapat na siya ang humalili sa korona ng iyong ama? Gulong tanong ng babae. Ni siya man, hindi maintindihan kung bakit at paano na ang unang anak ng lalaki ng Reyna at hari ng Tashkent naririto lamang sa kanilang bayan at tininirahan na parang isang simpleng mamamayan. Malaki ang responsibilidad ng isang hari, lalo na ngayon na merong umuusbong na alitan sa magkabilang panig. Kaya napagtanto ng mga konseho na ipakasal ang aking kapatid sa anak ng Hari at Reyna ng Ganes Lake. Pagkwekwenton pa ni Andre, nagulat si Almira sa huling sinabi ni Andre. Hindi niya akalain na papakasalan niya pala ang kapatid ni Andre. Kung nagkataon iyon, edi sana hindi si Andre ang kanyang mapapangasawa. Ngunit paano nangyari na siya na ang kanyang magiging asawa? Kung ganon, hindi na maituloy ni Almira ang kanyang sasabihin. Hindi sana akong iyong mapapangasawa, kundi ang aking kapatid na siya namang iyong natitipuhan. Saad ni Andre. Hindi ko siya natitipuhan. Sumeryoso ang kaninang nakangiti
mukha ni Andre. Ngunit sabi nga nila na kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat para mapasaya ang taong mahal mo. Matagal lang may gusto ang aking kapatid sa isang simpleng dalaga rito sa amin. Matagal na silang may lihim na ugnayan hanggang nabuntis niya ang babae. Isa sa pinakamahalagang batas sa amin na huwag kaming iibig sa taong walang dugong maharlika. Ngunit binaliwala ito ng aking kapatid at itinakwil niya ang buong pamilya, pati na rin ang kanyang tungkuling bilang isang paparating na hari. Kaya ito, dahil tinuloy niya ang kanyang balak na pangasawain ng babae, binigyan lamang siya ng aking mga magulang na isang simpleng bahay at kaunting ginto, pansimulan ng kanyang simpleng buhay. Hindi alam ni Almira ang kanyang sasabihin, kaysa walang pag-atubili, kusang gumalaw ang kanyang mga kamay papunta sa lalaki at niyakap niya ito. Nagulat ang lalaki sa mabilisang galaw ng dalaga, ngunit alam niyang kailangan niya ito. Naiintindihan ko na kung saan nanggagaling ang iyong mga mata ng puno ng kalungkutan. Biglang saad ng babae. Hindi ako malungkot. Bumitaw ang babae at tinignan ang lalaki na para ba itong may kasalanan. Malungkot ka kasi ikaw ang magiging hari ng Tashkent. Kung ganun, mapipilitan ka magpakasal sa akin. Ano naman ngayon? Kumunot ang noo ng dalaga sa naging sagot ng lalaki. Ano naman ngayon? Kung ganun, hindi mo na mapapangasawa ang babaeng gusto mo. Ikaw naman ang gusto ko, kaya okay lang. Huwag ka nga magbiro. Hindi dahil niyakap kita, magugustuhan mo na ako at gusto kita. Hindi ko naman sinabi na nagustuhan kita dahil saya. Hindi na ituloy ni Andre ang kanyang sinasabi nang biglang dumating. Magandang araw, Andre. Bungad na saad ng isang magandang babae at may mahalimuyak na katawan. Napatingin si Almira kay Andre na bigla itong pumunta sa babae upang magbeso. Maganda ka pa sa araw, aking kapatid. Ako ang iyong kapatid, Andre. Huh? Paano nangyari yun? Nawala sa aming lahi ang mga kakaibang itsura? Aha, isa kang ang ampon. Natawa ang babae sa bangayan ng dalawang magkapatid habang wala naman sa westyo si Almira habang nakikinig. Siya na nga ba ang iyong mapapangasawa, Andre? Tanong ng babae. Hindi umimik si Almira nang ang usapan ay naging tungkol sa kanila ni Andre. Oo, ate. Ganda ba? Maganda. Ngumiti ang babae at lumapit kay Almira. Ako nga pala ang asawa ni Jones, ang kapatid ni Andre. Pwede mo rin akong tawaging ate. Ngumiti ito habang nilalahad ang kanyang kamay. Ako nga pala si Almira Guazon, anak ng hari at rey ng Ganis Lake. Mamaya na niyang usapan at magluluto muna ang aking asawa ng masasarap na pagkain. Ngiti lamang ang naibigay ni Almira sa babae nang hatakin ito papalayo ng kanyang asawa. Kamusta? Ha? Kamusta ang una niyong pagkikita? Ng ate mo? Okay lang. May masaya siyang aura, kaya siguro mahal na mahal siya ng iyong kuya. Maganda rin siya. Alam yan ng buong Tashkent. Ang alin? Na maganda siya. Alam rin ng buong Ganis Lake kung gaano ko kaganda. Bakit nung tinanong ko sila ay hindi ka nga nila masyadong kilala? Hindi ko naman sinabi na kilala nila ako. Ang sinabi ko lang naman nila na maganda ako. Alam nila yun kahit hindi pa ako nabubuhay. Tama naman sila. Makalipas ang ilang oras na nag-uusap ang dalawa, tinawag na silang upang kumain. Heto, masarap to, Almira. Inilahad ni Jones ang isang malaking bowl ng ulam. Titikman ko po. Humigop ng sabaw si Almira at nanlaki ang kanyang mga mata sa sarap.
Ang sarap! Napasigaw na saad ni Almira. Siyempre, asawa ko yan. Ano po trabaho niyo? Tagaluto po ba kayo? Tanong ni Almira sa babaeng katabi ni Jones. Hindi, nagtitinda lamang ako ng mga gulay. Natutunan ko lamang yan sa aking ama. Sana maturuan din ako ng aking ama ng ganito. Nang matapos ang kanilang simpleng salo-salo, napagdesisyonan ni Andre na iuwi na si Almira sa kanilang palasyo at baka nag-alala na ang kanyang mga magulang. Uwi na kami, saad ni Andre. Napatingin pa si Almira sa biglaang pag-aya ni Andre na makauwi. Hindi pa nais ng babae na umuwi, lalo na ngayon na may nakita siyang bagong kinahumalingan at yun ang pagtatahi. Ngayon na lamang nasubukan ang ganitong gawain, kaya nasasabik siyang matuto. Mamaya na tayo umuwi, Andre. Malalim na ang gabi, Almira. Baka delikado na sa labas. Wala pa naman tayong kasamang ibang gwardya. Ayaw ko lang mapahamak at mapagalitan tayong dalawa. Sa ngayon, hindi pa tayo kasal, kaya sumunod ka na sa akin. Mataas na mungkahin ng lalaki. Ngunit, wala naman sigurong nakakaalam kung sino at nasan tayo, di ba? Huwag pa rin tayong kampante. Hindi pa natutugis ang ating mga kalaban. Mabuti nang inuna ko ang iyong kaligtasan. Ngunit, huwag nang matigas ang ulo. Halika na at ihahanda ko na ang kabayo. Kung ganon, mag-iingat kayo. Saad ng kapatid ni Andre. Eto, at baka magutom kayo sa inyong paglalakbay. Mabuti na iyong handa. Kunin mo itong aking niluto na panghimagas. Saad ng asawa ni Jones. Inabot ng asawa ni Jones ang isang supot kay Almira. Malugod naman itong tinanggap ng babae. Maraming salamat, ate. Ngumiti lamang ang babae bilang tugon. Madilim na ang tinahak nila ang patungong Ganes Lake. Kinakabahan man si Andre, ngunit kailangan niyang maging matapang sapagkat nandito si Almira. Teka, bakit ang bilis mo magpatakbo ng kabayo? Reklamo ni Almira. Pasensya na, ngunit kailangan natin magmadali. Alam kong paano makipaglaban, kaya huwag ka mag-alala. Nangako ako sa iyong mga magulang na magiging ligtas ka sa akin. Ayoko na kahit ganitong simpleng pangako, mababali ko pa. Paano ako pagkakatiwalaan ng iyong mga magulang sa susunod, hindi ba? Magaling kumilatis ang aking mga magulang. Hindi sila kumakausap sa wala silang tiwala. Lalo na sa akin, na hindi nga nila ako pinapalabas kapag wala ang aking tiyo. Mahal ka talaga ng iyong mga magulang. Ewan, malungkot na sad ng babae. Biglang huminto ang kanilang kabayo. Hudyat na meron itong nararamdaman na kakaiba. Napasigaw si Almira sa gulat nang bigla siyang mahulog sa biglaang paghinto ng kabayo nila. Si Andre nga ay nagulat sa nangyari. Okay ka lang? Pag-alalang tanong ni Andre. Okay lang ako. Anong nangyari? Pasensya, ngunit hindi ko rin alam. Hindi sila bumaba sa kabayo. Nanatili silang nakasakay habang pinagmamasdan ang buong paligid. Hindi mawari ni Andre kung ano at sino ang nandito. Ngunit ang tiyak lamang niya, kailangan niyang maiuwi ng ligtas ang babaeng kasama. Kumapit ka sa akin. Kumapit ang mahigpit ang babae. Huminga ng malalim si Andre at pinagpatuloy ng dahan-dahan ang pagpapaandar sa kabayo. Wala siyang nakikitang maliban sa mga kahoy at mga bulaklak na animoy inosenteng sumasayaw sa pag-ihip ng hangin. Nakikiramdam lamang ang dalawa sa paligid. Nang may maramdaman si Andre, bigla niyang niliko ang kabayo sa ibang daan. Teka! Napasigaw ang dalaga sa gulat. May sumusunod sa atin. Ha? Sino? Mga kaaway siguro.
Kung ganon, bilisan na natin. Naniniwala ko sa'yo, Andre. Nagulat ang lalaki sa huling sinabi ng babae. Tumango lamang ito at hinayaan niyang tumakbo ang kanyang kabayo. Iuwi kita ng ligtas. Ngumiti si Almira at tumango na lamang. Pabilis na ng pabilis ang kanilang pagtakbo. Isang malaking pana ang sumugat sa kanila, nakatarok sa isang malaking puno. Nagulat ang babae sa nangyari at muntikan na siyang mahagip nito. Huminto si Andre at nagbabantang kumalaban sa kung sino man ang nagtangkang sa kanilang buhay. Andre! Mahinang ngunit halata sa boses ng babae ang takot at pangamba. Okay lang, dito ka lang sa likod ko. Bumaba sila ng kabayo at pinagmasdan ang buong paligid. May narinig silang kaluskos at yapak ng paa. Sa laki at dilim ng lugar, hindi nila makita kung sino man ang mga ito. Magpakita ka! Sigaw ni Andre. Walang sumagot at nanatili lamang ang nakakabinging katahimikan. Duwag, halika't ako ang iyong kalabanin. Hindi yung nagtatago ka sa mga anino mo. Matigas na naghahamon si Andre. Isang malakas na tawa ang narinig nilang dalawa na siyang nangilabot sa kanilang katawan. Para itong isang multo na nagpaparamdam lamang ngunit hindi nagpapakita. Huminga ng malalim si Andre nang matukoy niya kung saan nanggagaling ang tunog. Nanahimik lamang si Almira at hinayaan ang lalaki sa kanyang pakikinig. Mga dugong bughaw? Sigaw ng isang lalaki sa kanilang dalawa. Ibinaba ni Andre ang kanyang pana at hinayaang makinig sa lalaking paparating. Kay sarap yung ulamin. Makakainom na rin ako ng isang masarap na dugo. Galing sa inyo. Tumawa ang lalaki na may malalaking hakbang papunta sa kanila. Hindi nila mawari kung sino pa ito sapagkat may maraming puno ang nakapalibot. Tama ka, masarap ang aming mga dugo. Saad ni Andre. Kung ganon, masarap kayong ihawin. Halika't magpakita ka. Andre? Isang boses ng lalaki ang nagpakita. Nagulat si Almira nang banggitin ng isang di niya kilalang lalaki ang pangalan ng kanyang kasama. Hindi man umimik si Almira, ngunit halata sa kanyang mukha ang gulat at pagtataka. Hindi mo ako kailangan takutin at may kasama. Tuluyan na nakita nila ang isang matandang lalaki. Sa itsura nito at mukha itong pulubi na parang walang ligo. Nangangamoy na rin ito sa sobrang dumi. Salazar? Saad ni Andre. Andre, galak na saad na sinasabing Salazar. Bakit nandito ka? Bakit ka nagbalik? Nabalitaan kong ikakasal ka na. Hindi ba't nararapat akong nandun? Maligo ka muna. Yun lang ba? Maliligo ako para sa kasal mo. Kumain ka na? Hindi pa. Bakit? Ibibigay mo sa akin ang ulam na ito? Turo ni Salazar kay Almira. Nagulat at naguguluhan ang babae sa nangyayari. Wag siya. Akin siya. Ngumiti ang lalaki sa sinabi ni Andre. Siya ba? Ang iyong papakasalan? Maganda. Sabing akin yan eh. Kinuha ni Andre ang supot na kanina'y pinadala ng asawa ni Jones. Hinablot ni Andre ang supot galing sa kamay ni Almira. Eto, inilahad ni Andre ang supot sa lalaki. Maraming salamat. Kinuha ng lalaki ang supot at tumingin sa dalaga na may kakaibang itsura. Almira, tama ba? Bigla ang saad ni Salazar. Nagulat pa ang babae sa kung paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan. Paano?
Hindi na ituloy ni Almira ang kanyang sinasabi nang tumawa ng malakas ang lalaki. Hindi pa ito tumigil ng hanggang sitahin ni Andre. Isa siya sa mahuhusay na manghuhula sa bayan namin. Ipinalaya siya sapagkat natatakot ang buong bayan sa kanya. Sa kanyang hindi mawaring mga katagang at paniniwala. Pagsasalaysay ni Andre. Halata naman, pambabara na saan ni Almira. Natigilan ang lalaki sa pagtawa nang marinig niya ang sagot ng babae. Kaya ka pala nagustuhan ni Andre? May kakaiba ka? Sabay tawa. Gusto ko nang umuwi. Paalam, Almira. Tinitigan muna ni Almira ang lalaki bago ito sumakay sa kabayo. Huwag mo nang uulitin ang iyong ginawa. Baka mapatay ka nila. Sigaw ni Andre. Maghihintay ako sa aking kamatayan. Sa hindi katagalang paglalakbay, nakarating na sila sa palasyo ng Ganes Lake. Pasyal ulit tayo bukas. Hindi ako tsak dyan. Bakit? Bukas, may pagsasanay ako. Pagsasanay? Anong klaseng pagsasanay yan? Pagsasanay sa larangan ng pakikipaglaban. Sama ako sa iyo bukas. Sa palasyo ka, di ba? Kung ganun, pupunta ako bukas. Hindi. Bawal ka tumanggi sa iyong mapapangasawa. Walang nagawa si Andre, kundi sumunod sa nais ni Almira. Kinabukasan, naghanda si Almira sa pagpunta sa palasyo ng Tashkent. Kay aga mo naman? Nagulat siya sa biglaang tanong ng kanyang tiyo. Tiyo! Niyakap niya ito ng mahigpit. Saan pupunta ang aming prinsesa? Sa Tashkent. Papasyal ka sa iyong magiging palasyo? Habang hinahanda niya ang kanyang kabayo, ang pagsilay ng hindi maitsurang mukha ng dalaga. Nalulungkot ka ba? Tanong ng kanyang tiyo. Hindi ko po naranasan ang totoong buhay. Yung papasyal ng walang gwardya, yung kakain kahit saan, yung magdadamit na kagaya ng mga nagtatrabaho. Malungkot na saad ng dalaga. Ito ang kapalaran mo, Almira. Ito ang totoo mong buhay. Dakila ka nga at hindi ka na magtatrabaho at ang gagawin mo na lang gawing payapa ang lugar na ito. Tiyo, hiniling mo rin ba na maging isang hari? Maging hari? Nung una, oo. Pero nag-iba ang aking pangarap. Alam mo ba kung ano? Ano? Ang gusto ko ngayon, magkaroon ng pananim. Gusto kong magtanim ng kahit anong tanim. Gusto kong pumitas sa tanim ng aking tinanim. Anong klaseng pangarap yan? Oo, maging isang taga-tanim. Kung ganun, pag ako naging reyna, bibigyan kita ng isang malawak na lugar para pagtaniman, tapos ikaw ang magsusupply sa buong palasyo at kung pupwede, sa buong Ganes Lake. Pangako yan. Nako, wag mo na akong binubola. O sige, aalis na ako. Nasaan ang iyong mga gwardya? Pwedeng ako na lang muna. Kahit ngayon lang. Sige na, tiyo. O sige, basta mag-iingat ka. Opo. Habang naglalakbay si Almira, hindi niya naalintana kung sino man ang gustong kumuha sa kanya. Wala naman siguro ring kukuha sa kanya. Hindi niya akalain na malayo pala ang Tashkent. Kung naglakbay sila ni Andre, parang ang dali-dali lang nilang umabot. Naisip niya na siguro dahil siya na ngayon ang nagpapatakbo ng kabayo. Mas madali pala kapag nakaangkas lang. Nakabisado na niya ang papuntang Tashkent. Isa sa pinakamagandang katangian ni Almira ang mabilis na matuto at hindi nakakalimot. Hindi niya na kailangan pa na mapapunta sa Tashkent kasi kabisado niya na ang daan papunta roon. Madadaanan niya pala ang lugar kung saan nangyari
yung hindi niya inaasahang mangyari. Napagod siya kakalakbay, kaya huminto muna siya sa gilid na may puno kung saan makikita ang palasyo na 2 lugar. Kung tutuusin, nasa gitna na siya ng magkabilang palasyo. Maganda rin ang lugar ng Tashkent. Hindi yun magkakaila, ngunit hindi pa rin dapat magtiwala sa iba. Pagkatapos niyang magpahinga, wala siyang sinayang na oras at agad siyang tumayo para maghanda ng sumakay ulit sa kabayo. May narinig siyang yapak ng mga tao, ngunit hindi niya iyon ininda dahil ang akala niya mga manlalakbay din yun. Ngunit bigla siyang napahinto nang may kakaiba siyang naramdaman. May parabang nakasunod sa kanya at parabang may binabalak itong hindi maganda. Binilisan niya ang pagpapatakbo, ngunit biglang tumigil ang kabayo na sinakyan niya dahil sa may bigla ang humarang nito. Isang grupo na puno ng mga pangdigmaan na kagamitan. Tatakas na sana siya, ngunit napalibutan na siya ng grupo. Takot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam ang gagawin, lalo na ngayon na wala siyang gwardya at wala rin si Andre. "Sino kayo?" tanong niya sa mukhang pinuno nila. "Mahal na prinsesa," pagsasalita ng kanilang pinuno. "Sino kayo?" ulit na tanong ng prinsesa. "Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, ikaw na mismo ang pumunta sa amin." Takot na takot ang prinsesa, ngunit hindi niya dapat ipakita sa kanila. "Ano ang gusto niyo?" Ikaw ang aming gusto. Tsak akong limpak-limpak na ginto ang mapas sa amin kapalit sa'yo." Wala nang maramdaman si Almira, kundi ang panginginig at pangihina ng katawan. Niwala na siyang kakayahang tumayo at tuluyan ang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang huli niyang nakita, mga taong nagtatawanan na parabang ang saya nila dahil marami silang makukuha. Isang malakas na tunog ang nagpamulat kay Almira sa mahimbing na tulog. Masakit ang kanyang ulo at walang kakayahan ang kanyang katawan upang tumayo. Ngunit wala siyang magawa kundi piliting makita at alamin kung nasan siya. Takot ang bumalot sa buo niyang katawan. Ang sakit ng kanina'y kanyang naramdaman, mas lalong lumala na may marinig siyang malakas na tunog na tila ba merong gyera. Luminga-linga siya at nakita niyang nasa maliit siyang bahay na parang isang kubo lamang. Kaya siya lamang isang tao rito. Marami itong nakatambak na gamit, panggyera. Iba't ibang uri ng sandata ang kanyang nakita. May nakita siyang isang butas na siya namang kanyang tinignan. Nakita niya ang labasan ng bahay. Maraming puno, parang nasa tuktok sila ng isang mataas na bundok. Nag-alala si Almira sapagkat wala kaalam-alam ang kanyang mga magulang kung nasan siya, lalo na si Andre. Gusto niyang sumigaw at humingi ng saklolo, ngunit tiyak din siyang walang makakarinig sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng maliit na kubo na siya namang kinagulat niya. "Buti naman nagising ka na." Isang babae ang nagsalita. Siya ang babaeng nakita niya noong mga panahong dinakip siya, kaya alam niyang kasama siya nito sa kumuha sa kanya. Hindi siya sumagot sa kaninang nagsasalita. Wala siyang dapat kausapin dito. Alam niyang pera lang ang habol nila. "Kumain ka na at marami ka pang gagawin. Kailangan mo magpalakas upang mabigyan mo kami ng maraming ginto." Sabay tawa. "Ayoko." "Hoy, huwag kang maarte." "Ayoko nga, di ba? Anong gusto mo, subuan kita?" "Sige, subuan mo ko." Galit na inilagay ng babae ang pagkain sa maliit na lamesa. Tinutukan niya si Almira ng baril. Walang pinakitang emosyon si Almira, kaya sa loob-looban niya, takot na siya. "Sige, iputok mo. Di ba kayo ang may kailangan sa akin?" "Manahimik ka
Padabog na umalis ang babae sa kubo. Naiwan si Almira na takot na takot. Huminga siya ng malalim at nag-iisip kung paano siya makakatakas dito. Tsak siyang nag-alala na rin ang kanyang mga magulang, lalo na si Andre. Nag-isip siya na nag-iisip hanggang nakakuha siya ng tiyempo na makita ang isang maliit na box na nakalagay sa ibabaw ng kanyang kama. Dali-dali niya itong kinuha at binuksan upang malaman kung ano ang laman nito. Bumungad sa kanya ang isang papel na may kasulatan. Binasa niya ito at nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Jackson Guazon? Nanginginig siya nang binasa niya ang pangalan na iyon. Wala siyang ibang naisip kundi ang kanyang tiyo. Ang tiyo niya na walang ibang pinakita sa kanya kundi puro kabutihan lamang. Kaya hindi masagi sa kanyang utak kung bakit at paano nandito ang kanyang pangalan sa kasulatan na ito. Meron din itong perma niya, kaya mas lalo siyang kinabahan. Nahulog ang papel na binabasa niya dahil sa panginginig. Ayaw niyang isipin na masama ang kanyang tiyuhin. Siya lamang ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang mga magulang, sapagkat siya lamang ang nag-iisang kapatid ng kanyang ama. Tiyo? Masakit ang kanyang ulo, ngunit wala pang masasakit sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang taong pinakamalapit sa kanya, ang taong maglalagay sa kanya sa pahamak. Umiyak siya ng umiyak. Masakit sapagkat hindi niya inakala na ang taong isa sa mahal niya gagawin ito para lamang sa isang simpleng bagay. Gusto mong maging hari, tiyo? Galit na bulong niya sa kanyang sarili. Masakit isipin na ang pagtataksil hindi manggagaling sa kalaban, kundi manggagaling mismo sa mga taong mahal mo. Mas gugustuhin pa siguro ni Almira na pagtaksilan ng mga kalaban kaysa pagtaksilan ng kanyang sariling tiyo. Tama nga sila, mas masakit ang pagtataksil kung ang gumawa nito ang mga taong mahal mo. Naisip ni Almira na dapat makaalis na siya rito at mabigyan ng pahiwatig ang kanyang mga magulang na ang taong gustong sumira sa palasyo at ng bayan ay ang sarili nilang kadugo. Ano na kaya ang nangyayari sa palasyo? May nakita siyang isang pana sa ilalim ng kanyang hinigaan. Dali-dali niya itong kinuha at nagtago siya sa isang malaking puno na siyang nagsisilbing tabon sa kubo. Hindi niya akalain na magagamit niya ang kanyang matagal na niya sinasanay sa ganitong sitwasyon pa at sa ganitong lugar. Kaya ko, bulong niya sa kanyang sarili. Umakyat siya sa puno upang doon makita ang sinumang paparating. Isang lalaki ang pumasok sa kubo. Nagmamasid lamang si Almira sa kung sino ang magtaka sa kanya. Hindi niya dapat sayangin ang mga pana. Wala siya rito! Wala siya rito! Sigaw ng lalaki na kanina'y pumasok sa kubo. Nagkakagulo na ang buong grupo nila. Ni isa sa kanila ang walang alam kung nasaan si Almira. Mga walang kwenta? Mapapagalitan tayo nito! Galit na sigaw ng kanilang pinuno. Hanapin nyo! Ngayon din! Hindi na nagsayang ng oras si Almira at tinutok niya ang kanyang pana sa kung sino man ang lumapit sa may puno. Naghahanda niya na itong bitawan na may nakita siyang pamilyar na mukha. Hindi niya mawari kung sino ito dahil sa mga dahon nakatabon, ngunit nakita niya na ang kabayo na may simbolo na ito gamit ang isang maharlika. Hindi niya na kailangan pang usisain kung sino, sapagkat alam niya kung sino ang taong kakadating lamang sakay sa kabayo. Tiyo, bulong niya. Narinig niya ang sigawan ng buong grupo, ngunit nangingibabaw sa kanya ang boses ng kanyang tiyo. Nasaan siya?
Paumanhin, ngunit sa kasalukuyan, pinapahanap pa namin siya. Walang silbi. Isang babae lamang yun at walang kakayahan at ang dami niyo rito. Ni isa man lang sa inyo, walang nakakaalam. Paumanhin, anong gagawin ko sa sorry mo? Magiging hari ba ako dyan? Hindi naman, di ba? Kaya kailangan niyo siyang mahanap. Ngayon din! Sigaw ng saad ng kanyang tiyo. Ano po pala gagawin natin sa prinsesa? Patayin niyo. Nanginginig ang buong katawan ni Almira sa narinig niya. Hindi niya akalain na ganyan ang pag-iisip ng kanyang tiyuhin. Sa galit, tinira ni Almira ang kanyang pana sa isang lalaki na siya namang kinatumba nito sa pool ito sa puso. Lalong mas nagkakagulo ang buong grupo. Magtago muna kayo, saad ng kanilang pinuno sa tiyuhin ni Almira. Uwi na ako. Tinira ni Almira ang kabayo na siya namang kinatumba nito at nahulog doon ng kanyang tiyuhin. Sino? Sino ang sumalakay? Sigaw ng saad ng kanyang tiyo. Hahanapin po namin. Nakita ko na siya. Sigaw ng isa sa kanilang mga kasama. Dakpin niyo. Marami ang nakapalibot sa puno na sinasaktan ni Almira. Bumaba ka na dyan, prinsesa. Tawang saad ng kanilang pinuno. Nawala sa kanyang landas ang kanyang tiyo. Tumawa ng malakas si Almira. Ayoko! Kaya pala ang lakas-lakas niyo. Meron pala kayong pinuno na taksil. Bumaba ka na riyan, Almira. Isang malumanay na saad ng kanyang tiyo. Biglang dumating ang kanyang tiyo. Ayoko. Halika rito at mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Taksil ka. Ako? Taksil? Natawa ang kanyang tiyo. Ang iyong ama ang unang nagtaksil sa akin. Ang sabi niya, kapag bababa na siya sa trono, ako ang hahalili sa kanya at hindi ikaw. Kaya nga nakiusap siya sa akin na huwag raw ako mag-asawa at hintayin ko lamang siyang bumaba sapagkat kapag nawala kaming dalawa, yun pala ang oras na halili ka. Ngunit sinungaling ang iyong ama. Sinira niya ang buhay at pangarap ko. Hindi ka karapat-dapat maging hari. Bakit? Ha? Bakit, Almira? Bakit hindi ako karapat-dapat? Ha? Isa kang taksil at halimaw ka. Aray! 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 Sigaw ni Almira nang binaba siya ng puno. Hindi ba't ako ang nagturo sa'yo kung paano makipagdigma? Wala kang kwenta, tiyo. Nung una, mahal na mahal kitang pamangkin. Ngunit sinungaling ang iyong ama. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Nagpupumiglas si Almira sa pagkakahawak. Na makatsyempo, kinuha ni Almira ang baril at tinutok niya ito sa kanyang tiyo. Nanginginig siya habang hawak ang baril. Kaya kitang patayin, tiyo? Sige, iputok mo. Alam mo bang nagkakagulo na ang buong palasyo? Ang akala nila tumakas ka sapagkat ayaw mo ang kasalan. Alam mo bang pinaplano nilang huwag ituloy ang kasalan? Ikaw ang pasimuno ng lahat ng ito. Ikaw ang nagsabi sa mga gulang ko na ipakasal ako, tama ba? Tama, kasi alam ko na mangyayari to. At pag nangyari to, tiyak akong magagalit ang taga-Tashkent sapagkat hindi kayo sumunod sa kasunduan at pinahiya niyo ang kanilang bayan. Hayop ka? Umiiyak na si Almira sa galit. Sige, iputok mo, Almira, para may anak silang mamamatay tao. Hindi ka tao, tiyo. Tumawa ng malakas ang kanyang tiyo, para bang natawa siya sa huling sinabi ni Almira.
Tama ka, hindi ako tao, kaya kayang-kaya kitang patayin, Almira. Sayong-sayo na ang mga ambisyon mo, Tiyo. At pag nakatakas ako rito, tsakong kamatayan ang parusa mo. Kung makakaalis ka pa rito, gapusin yan. Agad-agad namang kumilos ang mga utusan ng kanyang tiyo. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Pagpupumiglas ni Almira. Nakakuha ng tiyempo si Almira, mahablot uli ang baril at pinaputok niya ito sa lalaking humawak sa kanya. Nagulat ang lahat sa nangyari. Nagulat sila sa pagputok ng baril. Pati si Almira nagulat din. Almira! Almira! Saad ng kanyang tiyo. Sige, lumapit ka. Meron din ako, Almira. Tinutukan siya ng kanyang tiyo ng baril. Nanginginig ang kanyang katawan. Kaya ko tong iputok sa iyo, Almira. Ikaw, kaya mo ba? Hindi nakasagot si Almira at nagulat siya nang isa-isang natumba ang mga nakapalibot sa kanila. Nagulat siya sa kung sino ang paparating. Hinablot si Almira ng kanyang tiyo at ginapos siya nito sa kanyang mga kamay. Tulong! Sigaw ni Almira. Bago pa nun mawala ng malay si Almira, ang huli niyang nakita ay si Andre na may mga kasamang gwardya at sundalo. Andre, ito ang huli niyang sinabi bago mawala ng malay. Almira! Almira! Isang malakas na boses ang pumukaw sa kanya. Tila ba ito may halong pangamba at pag-alala. Andito! Mahinang saad ni Almira. Nawalan siya ng lakas sa kaninang malakas na sipa sa kanya. Nakita niya si Andre na bumukas ng pinto. Nakita rin siya ni Andre na nakahandusay sa lupa na para bang patay. Almira? Andre? Nanghihinang saad ni Almira. Tara na. Si Tio. Oo, hahanapin namin siya. Isang putok ng baril ang nagpahinto sa kanyang dalawa. Kandong ni Andre si Almira na nangihina pa. At saan kayo pupunta? Sigaw ng kanyang tiyo. Tama na to. Ha? Bakit? Di ba gusto mo rin ito? Ayaw mo maging hari, di ba? Noon yun. Ngayon kailangan ko na. Natawa ang tiyo ni Almira sa narinig. Kung ganon, kalabanin mo muna ako. Hindi ako pumapatol sa walang kwentang laban. Sagot ni Andre. Andre, pangihinang saad ni Almira. Matatapos na rin ito, Almira. Saad ni Andre kay Almira. Inilagay ni Andre si Almira sa may puno. Ako ang kalabanin mo, saad ni Andre. Tinutukan ng baril si Andre ng tiyo ni Almira. Wala ka pala eh. Baril ang palaban mo. Duwag. Sunod na saad ni Andre. Sige, sige. Kamay sa kamay. Naghanda na sa paglaban si Andre at ang tiyo ni Almira. Sumuntok una si Andre, ngunit hindi niya natamaan ng kalaban. Sinuntok siya ng tiyo ni Almira sa tagiliran niya na siya namang nagpahinto sa kanya. Ano? Kaya pa? Aliw na saad ng tiyo ni Almira. Tumayo si Andre at inandahan na naman ng suntok ang tiyo ni Almira. Ngunit nakailag ito. Nasuntok na naman siya ng paulit-ulit. Ganun lamang ang sitwasyon. Walang tama si Andre at tapuruhan siya ng maigi. Kailangan mo pa ng maraming pagsasanay, bata? Hindi na makatayo si Andre at nangihina na siya. Sumuka na ito ng dugo. Isang malakas na tunog ng baril ang nagpadilat muli sa mata ni Andre. Binaril ni Almira ang kanyang tiyo na siya namang nagpatumba nito sa lupa. Almira? Saad ni Andre. Nangihina at nanginginig si Almira habang hawak ang baril. Hindi niya akalain na siya mismo ang papatay sa sarili niyang kadugo.
Tiyo? Nahulog ang baril galing sa kanyang mga kamay dahil sa panginginig. Tumayo si Andre kahit na nahihirapan. Almira, napatay ko siya? Oo, mabuti lang din yun. Hindi. Napatay ko si Tiyo. Natatakot at naaawa si Andre kay Almira. Nanginginig ito sa takot at tila ba hindi niya ito matanggap. Okay lang Almira, ha? Umiyak ng malakas si Almira. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Naalala niya ang kanilang pinagsamahan ng kanyang tiyo. Lahat iyon, puro mga masasayang alaala. Naabutan sila ng mga sundalo, kaya kinuha sila at idineklarang wala nang natitirang mga kalaban. Dumating ang hari at reyna ng dalawang palasyo. Nag-alala sa kalagayan ng kanilang mga anak. Almira, niyakap siya ng kanyang mga magulang. Isinakay sila sa kalesa upang ihatid sa gamutan. Nagising si Almira sa kanyang kwarto. Ngunit hindi pa rin mawala-wala ang nangyari, lalo na iyong nabaril niya ang kanyang tiyo. Ina? Mira? Nasaan si Ama? Naghahanda para sa libing ng kanyang kapatid. Ina? Ako? Shhh! Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay upang pakalmahin siya. Wala kang ginawang masama, ha? Pinoprotektahan mo lang ang iyong sarili. Ngunit, tama na yan. Magpahinga ka muna. Nasaan si Andre? Nasa palasyo nila. Bukas, magpupulong kami kung ano ang mangyayari. Iniwan siya ng kanyang ina sa loob ng kanyang silid. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Naalala niya ang huli niyang pag-uusap sa kanyang tiyo bago siya umalis sa araw na iyon. Kinabukasan, may narinig siyang bulong-bulungan na hindi raw matutuloy ang kasalan nila. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Ngunit ang tiyak lamang niya, mahal niya na ang lalaki. Mahal niya na si Andre. Naglakad si Almira papuntahan sa hardin kung saan siya tumutungo kapag may problema. Nang makarating siya roon, wala siyang ibang maisip kundi ang kasal nila ni Andre. Gaano ba kalaki ang iyong problema at ganun na lamang kalalim ang iyong paghinga? Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Sino ka? Nagulat man si Almira, ngunit naalala niya yung lalaki na kausap niya noong huli niyang punta rito. Ikaw ba yung kausap ko nung huli kong pumunta rito? Ulit na tanong ni Almira. Ako nga, Bini-Bini. Nagagalak kong makita kang muli. Nasaan ka? Magpakita ka kaya? Mukha akong tanga rito, nakikipag-usap sa hindi nakikita. Nakita mo naman ako, Bini-Bini. Matagal na. Ha? Sino ka ba? Isang pamilyar lalaki ang nagpakita. Nagulat si Almira sa kanyang nakita. Ikaw pala ang aking kausap noon? Ako nga. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Kasi wala namang saysay para sabihin iyon. Anong walang saysay? Ikaw kaya ang tumulong sa akin upang mapagaan ang aking nararamdaman. Masaya ako at nakatulong ako sa iyo, Bini-Bini. Kamusta ka na? Kamusta ang sugat mo? Ayos lang. Malayo sa bituka. Ikaw? Hindi. Hindi ano? Hindi na ba matutuloy ang ating kasal? Ngumiti si Andre sa narinig. Sinong sabi na hindi na yun matutuloy? Iyon ang balita. Kasalukuyan nagpupulong ang mga nakakataas ngayon. Oh? Tapos? Ititigil ata ang kasal dahil sa nangyari. Hindi ako papayag. Alam mo bang ayaw na ayaw ko
na hindi natutuloy ang mga plano ko? Pero lumapit si Andre kay Almira at hinaplos nito ang mga kamay ng babae. Kahit anong mangyari, matutuloy at matutuloy ang kasalan. Ha? Akala ko, ayaw mo. Noon yon, nung hindi ko pa alam na ikaw ang aking papakasalan. Ngunit ngayon, siguradong sigurado na ako. Natawa si Almira sa pinagsasabi ni Andre. Oo nga pala, hindi mo pa nasasabi ang mga katagang yun. Ha? Anong kataga? Yung mga kataga para sa mga taong nag-iibigan? Ano yun? Huwag ka nga magmaangan-maangan. Alam ko ano ang ibig kong sabihin. Ano nga? Alam mo na yun. Hindi ko nga alam. Sabihin mo muna, ano yun? Pinaglalaroan mo ata ako eh. Hindi ko nga alam. Mahal kita. Bigla ang saad ni Andre. Ano yun? Hindi ko marinig. Mahal kita, Almira. Mahal rin kita, Andre. Tama nga ang sabi nila. Sa haba-haba ng prosesyon, sa kasalan pa rin ang punta. Masayang masaya ang dalawa dahil tuluyan na silang nag-isang dibdib at tuluyan na rin silang itinanghal na hari at reyna ng dalawang palasyo. Sila ang kauna-unahang mga tao na may dalawang palasyo. Sa hindi katagalan, nagbiyayaan sila ng dalawang anak, sina Anderson at Alira. Masaya sina Almira at Andre na namumuhay ng payapa bilang pinuno ng dalawang palasyo. Naging mas mayaman, masagana at mapayapa ang dalawang palasyo dahil sa kanilang pamumuno. Mahal na mahal kita, Almira, at ang ating mga anak. Mahal na mahal rin kita, Andre, at ang ating mga anak. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Andre at Almira. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.